Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. At ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa comment at ang nag-PM sa akin na si Kabayan Lamudin. Shout out sa Kabayan. Ito yung comment niya or nag-PM siya sa akin. Ito yung piniem niya sa akin. Hello po, paano po gumamit ng STC Pay? I-share ko sa iyo kabayan ang experience ko sa paggamit ko ng STC Pay. So unang-una, kailangan muna nating magkaroon ng SIM card dito sa ibang bansa. For example, tulad ko na nandito ako sa Saudi Arabia, kailangan ko munang bumili ng SIM card. So binilhan ako ng amo ko dati ng SIM card. Nung dumating na yung ikama ko, siya yung bumili sa akin ng SIM card. So, nung nagka-SIM card na ako, inilagay ko na sa cellphone ko at nag-download na ako ng STC Pay. So, nung pag-download ko ng STC Pay, kailangan pang ilagay yung AppShares. So, marami kang mapagdaanan kapag ikaw ay magda-download ng STC Pay. Kailangan yung AppShares number mo, nung bumili ka ng SIM card, kailangan mong ilagay sa form na pipil upan mo online. Kasi pag nag-download ka ng STC Pay, may pipil upan ka pa bago ma-activate yung STC Pay mo dito sa ibang bansa. So marami akong pinagdaanan na hirap. Buti na lang, humingi ako ng tulong sa STC Pay, tumawag ako at sa customer service ng STC Pay at tinulungan nila ako hanggang sa ma-activate ko talaga yung STC Pay. Kasi kailangan ko dahil yung sahod ko ay sinesend ng amo ko through STC Pay. Hindi kasi ako binibigyan ng amo ko ng cash. STC Pay ang gamit nila. Dahil may STC Pay sila dito, so nag-install na rin ako or nag-download na rin ako ng STC Pay para sa sahod ko. Yun ang purpose kung bakit ako napilitang mag-download ng STC Pay. Dahil gusto ng amo ko, doon na lang siya mag-send ng pera sa STC Pay ko. So, nakapag-download na ako ng STC Pay at na-activate na rin siya sa wakas. Sa ilang beses kong pag-try, sa ilang beses kong pagtawag sa customer service ng STC Pay dito sa Saudi Arabia. Naka-download ko na rin siya at na-activate ko na rin siya. Nung na-activate ko na yung STCP ko, nilagyan ko na siya ng password. So, kailangan tandaan natin yung password, kung ano man yung nilagay natin na password dahil kapag mag-open tayo ng STC Pay, kailangan matandaan natin yung password na nilagay natin nung nag-fill up pa tayo. So, naging okay na yung STCP ko. Sa ilang beses kong pag-try, naging okay na rin siya. Tapos, ang tanong ni kabayan kung paano raw gumamit ng STC Pay. So, ito yung isi-share ko sa iyo kabayan. Kapag magpadala ka ng pera sa STC Pay, ito yung kailangan mong pindutin. So, pag open mo ng STC Pay, so balik tayo doon sa paglagay ng password. Tapos, kung okay na, na-open mo na yung STC Pay mo, pwede ka nang bumili ng load, pwede kang magpadala sa Pilipinas. Kung may GCash yung pamilya mo sa Pilipinas, alamin mo yung number ng GCash niya para mapadalhan mo siya through STC Pay. So, STC Pay to GCash, pwede yan dito sa Saudi Arabia. So, ito yung ginagamit ko, STC Pay to GCash. So, pindutin mo lang yung international transfer. So, pag pindot mo ng international transfer, may lalabas dyan na add new recipient at kung nailagay mo na, pupuntahan mo na lang yung pangalan niya dun sa baba kasi may nakalagay yan dyan na beneficiary details. So, kung nailagay mo na yung beneficiary mo, kailangan yun ang pipindutin mo pag nagpadala ka sa kanya ng pera ulit. So, kailangan mong pindutin ang international transfer, tapos mapupunta ka sa add new recipient. Yun yung mga lalabas. May mga option dyan, kabayan. Tingnan mo na lang. Basta, importante, pindutin mo lang yung
international transfer kung magpadala ka ng pera. At saka yung STC Pay pala, hindi pala siya gumagana kung wala kang internet. So, kailangan siya may internet. Kagaya rin ng GCash. So, hindi sila gumagana kung walang internet. So, kailangan may internet ka at may laman yung STC Pay mo. Kung magpadala ka ng pera, pipindutin mo lang yung international transfer. So, may lalabas na option, add new recipient. At pag pinindot mo yung add recipient, ang lalabas niyan, full name, tapos yung relationship, yun ang lalabas. Tapos country. So, kailangan mo siya munang, pipilapan mo siya muna. So, ilalagay mo kung sino yung papadalhan mo. Halimbawa, yung anak mo. So, ilalagay mo yung full name niya, yung relationship, at yung country. So, pagka pindot mo ng country, may lalabas din na Philippines or kung saang country, maraming lalabas pero pipindutin mo yung Philippines. Kasi kung sa Pilipinas yung papadalhan mo, syempre pipindutin mo yung Philippines. So, example lang yung kabayan para may makuha kang idea. So, hindi lahat na isulat ko dito kasi yung ballpen ko, naubos na yung ink. So, basta ang importante kabayan, yung sinabi ko na international transfer. Yun ang pipindutin mo. Pagka-open mo ng STC Pay, lalabas naman yun. May international transfer. Yun ang pipindutin mo. Kasi marami ding option dyan. Pwede kang bumili ng load, kagaya ng nasabi ko kanina. Maraming option yan kabayan. Ang importante lang, pipindutin mo yung international transfer. So, pagka napindot mo na yon, so mapupunta ka na dito sa add new recipient. Napindot mo na yung international transfer at hindi mo pa na isulat yung padalhan mo, so pipindutin mo yung add new recipient. Pero kung naisulat mo na, huwag mo nang pindutin. Makikita mo naman sa baba. Kasi talagay yan sa baba, mayroon niyang beneficiary details. So makikita mo kung sino yung papadalhan mo, kung ano yung pangalan niya, makikita mo doon. So kung nakalagay na siya doon sa beneficiary details, huwag mo na siyang ilagay dito sa add new recipient. So, proceed ako sa delivery option. So, may mga option dyan kabayan, maraming option. So, pagkatapos ng country, delivery option naman, transfer to bank account, transfer to mobile wallet, transfer to Cebuana. So, yun yung option kabayan. So, kung may GCash ka, pipindutin mo yung transfer to mobile wallet. Tapos, pag napindot mo na yung transfer to mobile wallet, lalabas na doon yung option na naman kung sino yung papadalhan mo, kung ano yung GCash number niya. So, yun lang kabayan. Ganun lang kasimple ang pagpapadala STCP to GCash. Basta ang importante kabayan, ang pipindutin mo lang international transfer. So, kung may STCP ka, at may laman yung STCP mo, doon sinesend ng amo mo yung sahod mo, pagka magpadala ka ng pera, i-open mo lang yung STC app mo at pipindutin mo yung international transfer. So, kung hindi mo alam, pwede kang magtanong sa mga kaibigan mo, huwag kang magpindot kung ano-ano kabayan kasi maraming option dyan at kung hindi mo alam, baka magkamali ka pa. So, kailangan magtanong ka sa mga kaibigan mo na naka-experience na gumamit ng STC Pay. So, ito lang kasi yung naisulat ko dito kasi hindi ko maisulat lahat kung ano-ano pa yung mga option dahil naubusan kasi ng ink yung ballpen ko. So, hindi ko naman siya matandaan at bawal din i-screenshot dahil hindi siya pwedeng ma-screenshot, so hindi ko siya pwedeng i-share sa screen. So, yun lang kabayan. Ang importante lang, pipindutin mo yung international transfer. So, sana nasagot ko ng maayos kabayan at nakatulong ako sa question mo, sa PE mo sa akin. At sa mga baguhan, sa mga gumagamit ng STC app dito sa Saudi Arabia na wala pa silang
masyadong experience kung paano gamitin. So, yun lang yung mai-share ko sa inyo kabayan. Basta kung magpadala kayo ng pera, pipindutin nyo lang yung international transfer. So, sana nakatulong ako. Salamat sa pag-PM mo kabayan at proceed naman ako sa tanong ni Maricar. Shout out sa iyo kabayan. So, nagtanong siya dito about naman to sa PGH na loan. So, nagtanong siya dito kung ilang percent ang discount sa last hulog. So, sa last payment. So, sa experience ko kabayan, nung first time ako mag-loan sa PGH, may mga discount or may mga percent na binigay yung collection department ng PGH. May discount sila na binigay sa akin. Pero nitong huli lang, itong nag-loan ako sa PGH at nakapagbayad na ako sa kanila ng double pay. Kumbaga, nag-send ako ng double pay. Wala silang binigay na discount sa akin. Yun yung naging experience ko. So, hindi pare-pareho kabayan. Kasi nung unang nag-loan ako sa PGH, may binigay na discount. Binalik ng collection department yung iba kong pera na ibinayad sa kanila. Kasi advance ako nagbayad noon. Tapos nito lang, nitong huli, advance din ako nakapag fully paid. Bale, example, June pa matatapos yung utang ko, pinulipid ko na siya sa buwan ng May. At wala akong nakuhang discount sa last na hulog ko. So, depende yun kabayan. Pero, kailangan mo talagang bayaran yung utang mo sa PGH kahit walang discount. Kasi, magpe-penalty ka kung hindi mo mabayaran siya on time at hindi mo siya mabayaran ng buo. Kung magkano yung monthly mo, yun talaga ang ibabayad mo. Sila naman yung magsasabi sa'yo kung halimbawa magbibigay sila ng discount, babalik naman nila yung iba mong pera. Importante ikaw kung magkano yung monthly mo, kailangan mo talagang sundin kung magkano yung nakalagay sa payment instruction. Kasi magbibigay yan sila ng payment instruction, saka magbibigay yan sila ng checkbook, saka sasabihin nila sa commaker mo kung magkano yung monthly. At kahit sa iyo mismo, kahit sa mga OFW na yun talaga yung maglo-loan sa PGH, sasabihin nila kung magkano ang monthly. Kasi pag nag-loan ka sa kanila, papipiliin ka nila ilang years or ilang buwan mo babayaran. So, kapag 6 months lang, kukwintahin niya nila kung magkano yung babayaran mo sa loob ng 6 months. So, tulad sa akin, ang loan approve ko is 30,000, tapos babayaran ko siya 6 months. So, magma-monthly ako sa kanila ng 6,000 mahigit. So, yun yung computation ng aking loan sa PGH kasi babayaran ko lang siya within 6 months. Pero kung 1 year ko siyang babayaran, hindi abot ng 6,000 mahigit yung monthly ko. Bababa siya, pero matagal mo siyang babayaran, lalong lalaki yung interest. So, ganun yung na-experience ko sa paglo-loan ko sa PGH. Kapag matagal mong binayaran siya, for example, 1 year mo siyang babayaran, maliit lang yung monthly mo, pero malaki yung interest. Mas malaki yung interest nila. Di kagaya pag short term mo lang siyang babayaran, may interest siya, pero hindi masyadong malaki. Kasi pag itinutal mo yun, for example, 1 year mo siyang babayaran, yung monthly mo, nasa 4,000 lang mahigit. Pero pag itinutal mo yun, at saka i-compare mo siya sa 6 months mong babayaran, tsaka 1 year mong babayaran, mas malaki talaga yung 1 year mong babayaran. Yun ang napansin ko at na-experience ko sa aking paglulon sa PGH. Kaya sinabi ko sa staff ng PGH, nung nag-loan ako at tinanong nila ako kung ilang months ko babayaran o year ba, ang sinabi ko sa kanila 6 months. Kasi yun yung pinaka-maiksi na option. Wala silang 3 months kasi nga ang gusto ko nga sana 3 months ko lang babayaran. Di baling malaki ang monthly pero maliit naman yung interest. Mayroon ding interest pero hindi masyadong kalakihan.
Pero kapag matagal mo siyang babayaran, malaki na yung interest niya. So, yun ang napansin ko sa paglulun ko sa PGH. Na-share ko lang dahil nag-comment si Kabayan kung ilang percent ang discount sa Lasulog. So, ngayon Kabayan, sa paglulun ko sa kanila, wala akong discount. So, depende siguro yun Kabayan. Yung iba, nagbibigay sila ng discount. Pero sa akin, dati, na-experience ko nung first time kong mag-loan. Pero nung nag-second loan na ako sa kanila, wala akong na-experience or wala silang binigay na discount sa last payment ko sa kanila. Kasi nag-double pay kasi ako eh. Instead na June ko pa matatapos yung aking loan, tinapos ko siya ng May. Kasi nga, mag-loan sana ako ulit. Kaya lang, nagka-problema. So, kinancel ko na lang. Okay na sana lahat, nakapagpasa na kami ng requirements, na-interview na ako, at okay na lahat yung mga requirements. Kaya lang nagka-problema ako, personal na problema, kaya hindi natuloy yung loan ko. Kaya sinabihan ko na lang yung staff ng PGH na ika-cancel na lang. Kasi bibigay naman yan sila Kabayan ng Facebook nila kung saan mo sila pwedeng kukontakin. Kapag mag-loan ka sa kanila, magbibigay sila kung saan ka pwedeng mag-chat sa kanila, kung ano yung tanong mo, ibibigay nila yung Facebook nila. Nakachat ko si Sir sa Messenger at nagtanong ako sa kanya at in-interview niya ako at pinasa ko yung ikama ko dito, pinicturan ko tapos sinend ko sa kanila kasi yun yung titingnan nila kung may visa pa ba tayo dito sa ibang bansa at may mga tanong siya sa akin, so sinagot ko naman siya sa Messenger lang kasi nandito na ako sa ibang bansa. So kapag nakapag-loan ka na sa kanila at maglo-loan ka ulit, second loan, kahit nandito ka na sa ibang bansa, pwede. Kasi may mga requirements ka na doon na naipasa sa kanila at na-interview ka na nila personal. Pero kung first time mong mag-loan sa PGH at nandito ka na sa ibang bansa, hindi ka pwedeng makapag-loan sa kanila kasi wala silang online na process. Kailangan personal mo talagang ipasa yung mga requirements mo at i-interviewin ka nila tapos papipirmahin ka nila. Okay na yung nandito ka na sa ibang bansa kung naipasa mo na lahat ng mga requirements. Tulad sa experience ko, kahit nandito na ako sa employer ko, nagtatrabaho na ako dito sa ibang bansa, at yung loan ko hindi pa na-approve kaagad kasi maraming holiday noon. So, nandito na ako sa ibang bansa at saka pa lang na-approve yung loan ko. At saka saka pa lang sila nagsabi kung anong date kukunin yung pera. So, yun yung na-experience ko. Wala nang problema yon, ma-approve na yon at saka marirelease na yung loan kasi natapos ko nang ipasa ang lahat ng requirements. At na-interview na rin nila ako, na-CI na rin nila ako. So, na-approve na nila. Yung pera, binigay na lang nila or ang kumikar ko na lang ang kumuha sa pera doon sa opisina mismo. Sila kasi yung mag-i-schedule sa kumaker, kumbaga sila yung magsasabi sa kumaker. Tatawagan nila yung kumaker na sa ganitong araw, sa ganitong date, pumunta ka dito sa opisina para kunin mo na yung pera. So, yun yung na-experience ko sa PGH. So, sa mga gustong mag-loan sa PGH, kailangan, bago kayo umalis sa Pilipinas, may kontrata na kayo, pumunta na kayo sa PGH kung gusto nyo lang mag-loan sa PGH. Kasi pag nandito na kayo sa ibang bansa at plano nyong mag-loan, hindi kayo pwedeng makapag-loan sa kanila dahil wala silang online na process. So sa mga nagtatanong ng paulit-ulit, sinagot ko na kayo ng paulit-ulit din. So yun lang ang ma-share ko sa inyo for today's video. Sana nakatulong ako at nasatisfied kayo sa aking mga na-share sa inyo, sa aking mga sagot sa mga nagtanong, at nakakuha kayo ng idea. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood, sa inyong pag-like, pag-share at comment, sa inyong pag-subscribe sa aking munting tahanan. Maraming salamat sa inyo guys. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, paki-press ang like,
Mag-comment lang kayo below kung may tanong kayo at sisikapin kong masagot yan. Kapag hindi na ako busy, magagawan ko siya ng video at ma-share ko sa inyo guys. At paki-share na rin para makatulong ako sa iba at huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless.